Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to our humble home. Na ang kaayusan ay panandalian lang dahil mamaya makalat na ulit. At ang katahimikan po ay panandalian lang kasi mamaya po maglalaro na yung mga bata. At ano po sila, away bate. Kwento ko lang po pag nag-aaway po kasi sila, sisigaw yung isa, "Nanay, Elisha hit me!" Tapos si Elisha, kwento ko lang po tatahimik lang yan. Tapos pag si Elisha naman yung nasaktan, "No hitting!" Gaganon yung isa. Tapos gaganti siya, tapos sabay tatakbo. Ganon po sila, no? So, makulit, kumbaga away bate, pero masaya. Yun naman po yung magandang bagay doon. At yun naman yung something na I know some of the parents will say, you will always cherish. Ayan po. So, bakit ko po nabanggit yung away bate? Kasi po, tungkol po doon yung pag-uusapan po natin. Ayan. So, naalala niyo po ba ang trending ngayon sa Facebook? So, pag nag-Facebook po kayo, malamang sa malamang, isa yan sa mga makikita nyo sa Facebook. Actually, ano po yan di ba yun yung shooting sa Antipolo? Hindi ko nga po kinaya panoorin yung video Pag dumadaan siya sa Facebook ko, gaganunin ko dahan-dahan. Kasi hindi ko kaya talaga makakita ng mga ganyang road rage. Ako, nervyosa ako sa mga ganyan Pero yun, kamakailan lang po, ayon sa balita, nagkaroon nga daw po ng road rage. Yung isang pamilya na galing sa Buso-Buso Resort na katatapos lang mag-enjoy ng swimming, may isa palang miyembro ng pamilya na hindi makakauwi pabalik dahil mapupunta ng kulungan kasi siya po yung suspect po And, ang naging ayon sa balita po, kasi hindi ko nga po masyadong binabasa yung buong kwento. Naghabulan daw po and then nagkasuntukan. So, more of raging ng galit, conflicts, confrontation. So, hindi po natin alam yung buong detalye pa. Pero ang punot dulo niyan, nag-away. So, ang malungkot lang na part, kapag ganyan, may mga ganyang klaseng conflicts, ang pinakamalungkot dyan yung nauuwi sa negatibong results, nauuwi sa negatibong mga pangyayari, which is, hindi natin gusto kapag may mga conflicts. So, ayun nga po, medyo mabigat Pero, ngayon, hindi naman po nawawala yung mga conflicts kasi even nung unang panahon pa, earliest time, in the Bible, meron na pong mga conflicts na nangyayari po, So, naalala nyo po ito, si Cain at si Abel, nagkaroon din sila ng conflicts. Nag-away sila, yung away magkapatid. Kainin na Abel. Sino ba po yung away magkapatid? Paano ba ito in-next? Ayan. Yan, naalala niyo po yung kwento ni Jacob at Esau. Nag-away din po yan. Kasi di ba po, yung blessing ay napunta kay Jacob na dapat ay para kay Esau. So, nagkaroon sila ng conflict din po niyan. Tapos yung away din po, yung conflicts din po mula po kay Joseph at sa kanyang mga kapatid. Yan, malungkot po yan kasi pinagtulungan siya di ba? Baga inihulog siya dun sa balon. Hindi lang po conflicts ng magkapatid yung makita natin sa Bible kasi nagkaroon din po ng conflicts ng mag-ama between David and Absalom. So, dahil pong conflicts, Tapos yung pinakamalapit po sa ating timeline is yung conflicts po nila Paul and Peter. Naalala nyo po? Yan. So, dito po tayo magpo-focus sa conflicts po nila Paul and Peter kasi ito po yung parang pinakamalapit sa ating generation. At dito po titignan natin, ano ba yung makukuha natin mula dun sa conflicts na nangyari. Actually, hindi naman talaga siya conflicts. Confrontations. Ano yung nangyari? Rebukes. So, ano po yung makukuha natin mula dun sa nangyari sa kwento nila, sa kwento ng magkaibigan, I hope. Yung dun sa kwento nilang dalawa na pwede po natin i-apply ngayon. So, yan. So, bago po tayo magsimula, basahin ko lang po to. Yung conflicts, confrontationals, rebukes, ay maging daan sa pagkatuto at pagtaas ng level ng pananampalataya. Yun yung ating prayer as Christian, na ang conflicts kasi hindi naman talaga siya naiiwasan. Parte yan ng buhay, nangyayari siya. At kailangan lang natin gawin is turn the bad into good. Diba? Kung ano man yung nangyaring pangit, ang result nun ay maging maganda pa rin. So, yun po yung goal natin na kapag narinig natin yung mensahe ng Diyos sa atin ngayong gabi, ay matututo tayo mula sa mga conflicts na maaaring nararanasan natin ngayon or mararanasan natin in the future. So, bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Lord, salamat po sa
paalala nyo po sa amin ngayong gabi through sa mga words na babasahin po namin mamaya. We pray, Lord, that you will open up our heart, our minds, our eyes, Lord, nang sa gayon, Lord, makita po namin, makuha po namin, maintindihan po namin, Lord, ma-enlighten po kami. Ma-enlighten po kami para sa mensahe niyo po sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. So, ayan nga po, so balikan po natin yung picture. Ito po yung eksena kung saan nagkaroon po ng confrontation. Ito po si Paul at ito po si Peter. Makikita po natin yan sa Galatians chapter 2, yung buong chapter po niya. Yan. So, dito po tayo iikot ngayong gabi. Yan. So, pag nabanggit po yung salitang rebukes, itong verse na to yung unang-una yung sasabihin or maaalala. Kasi famous na quote ito pagdating sa rebukes. Sabi dito sa Proverbs 27 verse 5, di ba? Open rebuke is better than secret love. And tama po yun. Mukha lang siyang totoo. Parang mukha lang siyang sa una, mapapatanong ka. Pero, totoo po yan sa mga susunod nating babanggitin. Ayan. So, kwento ko lang po, ayan. So, yung eksena pong ito, kay Peter at saka kay Paul, nangyari po yan during the earliest, nung mga times na nagsisimula po yung early church. Kung maaalala nyo po, background lang po bago yung eksenang yan, kung maaalala nyo po, di ba po umakyat si Lord sa langit? Tapos, nag-iwan po siya ng Holy Spirit na ang bilin niya sa kanyang mga apostol, go and make disciples. So, nagbaba siya ng kapangyarihan ng banal na spirito nang sa gayon maipakalat po yung mabuting balita. So, doon po, ngayon po, sila Peter and friends, nagsimula na po silang kumayod. Tara, kilos tayo. Inspired po sila kasi nakita nila yung buong pangyayari, kasama nila si Lord na nagmi-minister. So, inspired po sila kasi yung isi-share nilang balita ay alam na alam nila at confident sila kasi sila mismo ang nakakita. So, yun, nagpasimula sila sa bawat lugar na pupuntahan nila, sinishare nila yung good news. So, with that, lumagana po yung Kristyanismo. And at the same time, while they are busy during discipleship, busy doing soul winning, sa isang banda po ng buhay, meron din pong isang Paul na tinawag din po ng Lord to minister. At napakaganda po, kasi nung binaba ng Lord itong tulong or yung Holy Spirit sa mga apostles, supernatural siya. Kasi kung maalala nyo po, Acts chapter 2, the Pentecost, nung ibinaba po ng Lord yung Holy Spirit, nagsalita po ng tongues yung mga tao. Nagkaroon sila ng apoy. Yung apoy na yun, burning in their hearts. Kaya wala silang takot na nagpakalat ng salita ng Diyos. Ito namang kwento ni Paul, supernatural din po kasi kilala siya bilang tagapatay ng mga Kristiyano. Persecutor. So, kilala po siya doon. So, galit siya sa mga Kristiyano at bawat Kristiyanong makita niya, pinapatay niya. Pero ang galing kasi isang araw, habang pupunta si Paul sa Damascus, sa kahabaan ng kalye, bigla pong nagliwanag. At doon nga po, alam po natin yung kwento, nabulag siya, then pinag-pray po siya, and yun po yung nag-lead sa kanyang conversion. Kaya po, ang pangalan niyang Saul ay pinalitan na pong Pablo. Ayan po. So, kung makikita po natin, after nung pangyayaring po yun, so, naintindihan niya, kumbaga, sa atin ngayon, dinisciple siya ni Lord mismo kasi wala namang nag-reach out sa kanya na tao wala rin siyang mentor, walang apostol na lumapit sa kanya. It's just that the Lord really called him para sa isang napakalaking gawain. So after nung encounter niya na yon kay Lord Jesus Christ, kagaya ng mga apostol, kagaya nila Peter and the other apostles, nagkaroon din siya ng burning fire in his heart. Kaya nagsimula siyang mangaral din. Siya pa lang nun, hindi pa niya kasama yung sila Peter and friends. Nagsimula rin siyang ipangaral yung salita ng Diyos. And true enough, lumagana po yung Kristyanismo during that time. Ayan.
So, ang bali po, ito po ay, yung conversion ni Paul po ay galing sa Acts chapter 9, tapos talon lang po tayo ng konti. Ayan. Kaya lang po, yun nga po, nagsisimula na po yung Kristyanismo during that time, lumalaganap na yung mga early churches, pero nagkaroon po ng problem ang mga leaders ng church during that time. And yung problem na yun, medyo naging, kumbaga seryoso na kinailangang pag-usapan ng buong leadership. Kumbaga sa atin ngayon, church council, sa kanila rin, kailangang upuan yun ng church council para pag-usapan yung naging struggles or challenges nila during the early church. Ayan. Kasi kung babalikan po natin yung storya dun sa Acts chapter 15, nagkaroon po ng eksena na kung saan may ilan pong mga leader na Hudyo na kinonfront sila Paul, ang grupo po ni Paul, at sinasabi na kapag hindi kayo nagpatuloy ayon sa kaguluhang tinuro ni Moises, hindi kayo maliligtas. Na which is kinontra po yun nila Pablo. Kasi po, pinipilit po ng kabilang grupo na bago kayo maligtas, kailangan kayo ay matuli. Which is, taliwas po yun sa paniniwala ni Paul dahil nga po para sa kanya ang salvation ay hindi pagsunod sa kautusan, kundi ayon sa kabutihan ng Diyos. So moving forward po, so nagkaroon na ng conflicts between yung grupo ni Paul at yung kabilang grupo dahil meron silang magkaibang opinion. So meron silang eto sinasabi ng isa, hindi, yung mga hintil kailangan din nilang magpatuli. So background lang din po kasi yung mga Hudyo, sila po yung nagpa-practice ng pagtutuli kasi yun po yung utos ng panahon ni Moises. From Moises time, binabayon hanggang sa generation nila. Whereas yung mga hintil, hindi po nila alam yun, hindi po nila yun practice. Pero since lumaga na po yung good news at nagkaroon na po sila ng isang faith, sinasabi ngayon po ng kabilang kampo, ay kayo, since kaisa na namin din kayo sa faith, dapat gawin nyo to. Kasi ginagawa namin to. So doon po ngayon nagkakaroon ng argument between those two groups. Pero parehas po silang Kristiyano po So ano pong sumunod na nangyari? So lalakad po tayo sa verse 2. Ayan po, sinabi po dito, tinutulan po iyon ni Pablo at ni Bernabe. So moving forward, kaya nagpa siyang pumunta sa Jerusalem, si Pablo at Bernabe at ilang mga kapatid na taga Antioquia. So punta sila mula doon sa church ng Antioch, punta sila sa Jerusalem kasi kailangan nilang pagmitingan yung nangyayaring problema doon sa church. At doon nga po, sinabi po dito, lakad tayo doon sa verse 5. So, ayan. So, hindi ko na babasahin, pero ikukwento ko na lang. So, moving forward, nagkaroon ng argument, pero ang magandang bagay, ayan, tumayo ngayon si Pedro. Kung maalala niyo po, si Pedro po, Acts chapter 2, na naginip po siya, di ba? Na may kumot na bumababa mula dun sa bubong. At ang interpretation po nun, na ang kaligtasan ay para sa lahat. Walang itatangi, walang favoritism, ganun. Ang kaligtasan ay para sa lahat. So, nagpatutuo doon si Pedro. Patutuo siya, mga kapatid. Ayun. So, kung babasahin niyo po yung Acts chapter 15, po. Tapos, later on, tumayo na rin po si Santiago. Tapos, sinabi po dito, basahin nga po natin. Ayan, mga kapatid. Ayan. So, nung after makapakinggan ng mga tao si Peter, sinigundahan po yun ni Santiago. So, gumawa ngayon sila ng kasunduan or ng deal na ang sabi nila, wag na. Sabi niya, hindi na kailangan ng mga hintil na magpatuli pa. Wag yun nang ipagawa sa kanila yung hindi naman talaga nila ginagawa. So, doon nagkaroon ng deal. During that time, doon sa meeting na yon, na nagkasundo sila, wag nyo nang ipilit yan ha. Ang kaligtasan ng Diyos ay hindi batay sa kautusan, kundi batay sa habag ng Diyos. So, to make the story short, doon sa meeting na yun ng council, nagkaroon sila ng agreement, nagkaroon sila ng kasunduan, at nagkasundo na sila, nag-usap-usap na sila, sige, okay. Na hindi na nila ipipilit yung gusto nilang mangyari doon sa mga hintil. So,
di okay na, kumbaga, lumabas sila ng masaya. Kumbaga, dahil nagkaroon na nga po ng pag-uusap at nagkaroon na nga po ng diskusyon na yun nga po yung naging resulta. So, tuloy ang ministry. So, nagpunta na ulit sila sa kanilang mga toka or sa kanilang mga areas para again to share the gospel. Pero kaya lang may one incident after this. After this na nag-lead ngayon sa nagkaroon ulit ng pagtatalo between Paul and Peter. So, this is when Galatians chapter 2 happens, na kung saan, so, since okay na, isang araw po si Peter, ang leader ng churches during that time, pumunta siya ng Antioch. Hindi po natin alam, baka may fellowship doon, pero bumisita po siya doon sa church na yon, sa Antioch Church. Tapos, habang nagkakainan sila, siguro fellowship type nga po yun, no? Kasi nabanggit po, nagkasalo-salo sila. So, during that time, nagkakainan sila. So, masaya pong humalo si Peter sa mga hintil. Kasi ang mga tao nun ay halo-halo na may Hudyo, may hintil. So, nakiki-join or nakikikain po si Peter sa mga hintil ng mga panahon na yon. Pero, ang problema, after, dumating po yung grupo nila Santiago. At si Santiago may kasama po siyang mga tao na hindi pa kumbaga sa kanila pinipilit pa rin nila, kumbaga ayaw nilang makisama ang mga Hudyo sa mga hintil. So, ayan, kung mai-imagine niyo po yung eksena po, no, kumakain si Peter, tapos nakita niya yung grupo ni Santiago paparating, tapos tumayo po siya kasi natakot siya na baka iba yung maging tingin sa kanya kasi nakikihalo po siya sa hintil eh. Kasi during that time, yung mga kasama po ni Santiago, hindi pa po aware sa ganong discussion. So tumayo po siya kasi natakot siya sa sasabihin sa kanya. After that, nakita po yun ni Pablo na hindi niya nagustuhan yung ginawa ni Peter. Ayan. So, hindi po nagustuhan, in short, ni Pablo, yung ginawa po ni Peter, na kung saan, parang hypocrite sa Tagalog. Kumbaga, nagkasundo na sila na okay na, ganito na yung ating gagawin. Pero, that time, kung saan, kumbaga, ito na yung chance mo na ipakita na mayroon na tayong unity. Pero, anong ginawa mo? Iniwasan mo yung mga hintil. Kasi ang danger ng eksenang yon actually is that, diba, nagkasundo na sila. Ang end result na sana nun is peace, unity, and acceptance sa mga hintil. Pero since yung ginawa ni Peter is umiiwas siya ngayon ulit sa hintil, ang iisipin ng mga Hudyo that time, uy, si Peter umiiwas pa sa mga hintil. Ibig sabihin, gayahin natin. Ibig sabihin, hindi pa pala tayo dapat nakikihalubilo sa mga hintil. Tapos, para naman sa mga hintil, offending yun. Ay, ba't mo kami iniiwasan? Bakit ka lumalayo sa amin nung nakita mo yung grupo mo? Ibig bang sabihin nun, hindi mo pa rin kami tanggap. So, ganon yung ganon yung naramdaman ni Paul, kung saan, nagalit siya ngayon kay Peter, kasi bakit ganon yung pinapakita niya na hindi ayon sa kagandahang asal, kumbaga. So, kung babasahin natin, ayan, kung wala kasi akong Bible na ayan. Sino po yung pwedeng magbasa ng eksaktong mga katagang sinabi po ni Pablo kay Peter? Though matapang po yung mga words na ito, Hindi ko na po nilagay sa slides kasi sobrang haba po eh. So, pwede pong pakibasa yung Galatians chapter 2 verses 14 to 21 with feelings. Yan.
So, yun po yung mga sinabi po ni Pablo kay Peter. Kung babasahin niyo po siya ng tahimik, pag kayo na lang po sa kwarto niyo or nagde-devotion kayo, matatapang po yung mga pinaulan na salita po ni Pablo po doon kay Peter. Kasi ang pinanggagalingan niya or pinanguhugutan niya, Peter, ano ka ba naman? Nag-usap na tayo nagkasundo na tayo. Huwag mo namang tratuhin na ganyan yung mga hintil. Ang sakit niyan di ba? Kasi di ba, siguro mas malapit yung puso ni Pablo sa mga hintil kasi siya nga naman yung unang nag-reach out dun sa mga areas niya, sa mga hintil. Kumbaga, hintil yung mga una niyang disciples, hintil yung mga una niyang mentor. So, masakit yun kay Paul. Kaya naiintindihan natin, ganun na lang yung mga sinabi ni Pablo out of his heavy heart. Na nakita niya na at pinoint out niya ng paulit-ulit mula dun sa binasa na ang kaligtasan ay hindi batay sa kautusan. Kung babasahin natin yung huling verse na sinabi ni Pablo, sabi dito, kung ang tao'y mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, then wala palang kabuluhan yung pagkamatay ni Kristo. Amen, 'di ba? So hindi tayo nabubuhay or hindi tayo naligtas ayon sa mga gawa natin. Ay, mabait ako, nag-charity works ako yung nakaraang linggo, so mataas yung points ko sa langit. Hindi ganon. Dahil anuman daw po yung gawin nating kabutihang loob or kabutihang asal or kahit magpakain po tayo ng 1,000,000 mga may hirap, hindi po yun yung natural works po yun kapag tayo ay syempre nagmamahal sa Diyos. Natural po yung magfo-flow sa atin, pero hindi po yun ang batayan ng kaligtasan. Dahil ang batayan pa rin ng kaligtasan is yung pagkamatay ni Kristo, yung pananampalataya natin kay Kristo, yung grace na ibinigay ng Lord na kahit tayo makasalanan, maliligtas pa rin tayo. Ayun po. So with that, naintindihan natin, doon na natapos yung story hindi na dinugtungan kung at si Pedro ay nagalit din. Walang gano'n, pero maiintindihan natin, dahil wala namang, kung babasahin natin yung mga susunod or sa ibang mga books, wala nang sumunod na eksena. Doon na natapos. So, we will assume and we will say na si Pedro ay nag-humble down na rin nun. And we will assume na nagbati sila. Or kumbaga, nakinig si Peter kay Paul at si Paul din ay kumbaga, nag-reach out din kay Peter. Kasi ito po yung next nating So, ayun nga po, ano po yung matututunan natin mula dun sa nangyaring eksena na yon, di ba? It's all about confrontations, it's all about rebukes, kasi usong-uso yan ngayon medyo. Though, mahirap tong gawin, Ako hirap na hirap akong mag-rebuke kasi feeling ko, paano ba mag-rebuke? Hanggang ngayon, parang hindi ko pa rin alam kung paano yung tamang paraan ng pagre-rebuke. Pero ngayon, tignan natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. So, paano nga ba mag-rebuke? Ngayon, dun sa eksena, kung ikaw yung ni-rebuke, ano yung gagawin mo? Kunyari, sino bang example? Kunyari, may ni-rebuke ka at alam mong tama ka. At yung baliktad pa lamang. Maya pa yung nang-rebuke. Yung ni-rebuke muna, doon muna tayo sa ni-rebuke. Kunyari kayo si Peter. Ano yung kailangan yung gawin? So, ito daw po. Ayan. So, kung kayo si Peter, or kayo yung na-rebuke, tanong muna, naranasan nyo na bang ma-rebuke? Madalas. Naranasan na. Ayan. So, subok na, kumbaga, maraming kwento dito si tita nila. Ayan, kung naranasan na nating ma-rebuke, kung naranasan na po natin, minsan sa ating buhay ang mag-rebuke, di ba po mahirap? Ang sakit po Minsan yung feedbacks, lalo na pag hindi mo gusto, or hindi, parang feeling mo, totoo ba yan? Masakit talaga. Pero, one thing is for sure, kapag tayo sumusunod at nagmamahal din naman kay Lord, wala tayong ibang dapat gawin kundi mag-humble down Humble down. So, actually sa work, isa sa mga tinuturo sa amin ng manager namin, nung in-interview niya ako, si Diana can testify this, ang sabi niya, lagi niya daw ini-include dun sa mga interview questions niya is, how do you handle feedbacks? Ayan, syempre ako nun, nag-research na ako Sabi ko, I handle feedbacks po, I listen first. And then kumbaga, sine-check ko po kung valid po siya or hindi valid. Ngayon po, kung nakita ko pong valid, I will improve. Kasi feedbacks po yun
kumbaga may point po. So, ibig sabihin, nakikita nila, ito yung pangit sa'yo, ito yung kailangan mong baguhin. So, ganun po, no? So, sabi ng manager ko, okay naman daw yung sagot ko. Kaya, hinire niya daw ako. Ayun, so, again, we will go back. Kung kayo po ay na-rebuke, at kung kayo po ay marirebuke in the future, malay nyo, next Sunday, makaranas kayo, gano'n. Mag-humble down po tayo. Let's pray. Although, yeah, totoo yun, masakit yun. Pero let's humble down. Let's calm down una, and then let's humble down. Yan. Next. Ngayon naman, paano po kung kayo naman po yung nang-rebuke? Actually, mahirap talaga mang-rebuke eh. Ang hirap. Minsan nga, ang strategy ko na lang, ang ginagawa ko na lang, magpipray ako, Lord, ikaw na pong bahala. Kumbaga, sana po ma-realize niya na mali siya, gano'n. Pero sabi po ng isa sa mga pastor na napakinggan ko isa sa mga podcast na pinapakinggan ko, sometimes kailangan mo ring magsalita. Prayer is good, di ba? Kasi you will entrust kay Lord yung tao eh. Lord, bahala ka na po. Pero, paano pag kailangan niya nang marinig? Alam niyo yun yung eksenang yung tao mahuhulog na sa bangin, tapos ikaw lang ang nakakakita. So, sino magliligtas sa kanya? Di ba ikaw din? Kumbaga, kailangan ng tao ng isang taong magtutuwid sa kanya. At nakita mo, at ikaw yung taong ginagamit ng Lord, ikaw yung nakakita eh. At alam mo, kumbaga, sa checklist mo, tama naman ako, tama naman yung, kumbaga, yung kung sa listahan mo, may point kang mang-rebuke, then do it. Pero, alalahanin po natin yung Proverbs 27, open rebuke is better than secret love. So, let us rebuke, diba? Pero, sa liwanag ng Matthew chapter 18 verse 15. Ito pong verse na to, ito po kapag nagtatanong kayo, kapag may nag-aaway, ito po yung verse na pwede nating gawin step by step. So kasi kapag nagkakaroon ng conflicts between people, magkaibigan, ganun. Ngayon kasi sobrang iba na yung nagagawa ng social media, no? Kapag o kaya ng mga, ayun nga, marites, ganun, mga chismis. Kasi minsan pag kumbaga, gusto mong i-rebuke si ate, si kuya, yung nakita mong ka-churchmate mo, hindi mo masabi ng diretso sa kanya, hirap na hirap ka. Pero nakakita ka ng isang friend, sabihin mo, huy, alam mo ba, naiinis ako dyan sa ang yabang-yabang. Pero na-share mo doon sa isa, alam mo ba, may sasabihin ako sa'yo, pero sa'yo lang to, Alam mo ba si ganyan, ang yabang-yabang, ganyan. Tapos, ang palusot nyo pa doon, tara, pag-pray natin. May ganun pang ending, At least, kumbaga, inano nyo na, tara, pag-pray natin. Pero, sa tingin nyo, okay kaya yun? Kasi sa liwanag ng Matthew chapter 18, the best way pa rin is hindi mo sabihin dun sa isa, sabihin mo na mismo direkta. Kumbaga, pag sinabi mo kasi dun sa isa, alam mo ba, si ganyan, tara pag-pray natin. Etong isa, actually, pag nakakausap yan ng isa pang tao, edi usap-usap sila. Tapos dumaan yung usapan nila dun sa taong yon, ay, oo, alam mo ba, narinig ko nga, ganyan siya, ganyan, tara pag-pray natin. Tapos umabot, alam mo yun, yung dapat nandito ka na, 2 minutes lang, masasabi mo na, tapos na, umabot pa dito hanggang sa nakarating doon. Anong kayang sa tingin yung result nun? Diba? Nagmaritesa na sila kasi umabot na sa mga taong, yung samantalang yung taong involved or yung taong direkta mong kinaiinisan, walang kamalay-malay. Yung pangalan niya pala, nadadrag na. So, what is the best thing to do? Diretsuhin mo na yung tao. Sabi nga, it takes 2 minutes para mag-usap kayo, ma-close nyo yung kaso or ma-close nyo yung kumbaga, yung rebuke, ma-close nyo na in just 2 minutes. Rather than, sabihin mo sa iba, abutin pa yan ng linggo, tas malalaman pa yan ng mga leaders nyo, anong nangyari, nag-uusap, ayan, so umabot pa yan ng linggo, umabot pa yan ng buwan, dahil narinig na ng mga leaders nyo, narinig na ng Careflock leaders nyo, na nagkakaroon na kayo ng mga bulong-bulungan tungkol dito sa taong ito, mas mahirap gamutin yon, diba? So, mas madali. Again, ako,
guilty rin naman ako dito kasi ang hirap talaga mag-rebuke eh. Minsan talaga pinag-pray ko na lang kasi parang ayoko magsalita. Hirap ako magsalita. Pero, kailangan eh. Again, alalahanin natin yung Proverbs 27, open rebuke. Mas magandang sabihin ko kay MJ, alam mo ba, ganito ka? Pero tayong dalawa lang, di ba? Pag wala sila. Alam mo ba, MJ, ang kulit-kulit mo. Ganon. Uy, joke lang yun ha. Example lang yun, dear. Ganon. Kesa, di ba, yung ipapasa-pasa mo pa sa iba, yun. Alam nyo na, may mga eksena na tayong napanood sa TV, yan, kay Tulpo pa lang, sa balita, na ang chismis, nagkaroon talaga, umabot pa nga sa worst comes to worst, di ba, nagpapatayan pa sila dahil sa chismis. So, hindi maganda. So, ayun, moving forward, again, kapag nakakita tayo ng sama ng loob natin, or hindi maganda, or feedbacks, sa isa sa mga kasama natin, tell him directly, tell her directly. 2 minutes lang yun, chat mo lang siya, uy, pwede ba tayong mag-catch up? Pwede ba tayong magkape? Kwentuhan lang tayo, ganun. Tapos mag-uusap kayo, tapos mag-e-end lang kayo ng prayer. So, ayun po, no? Pero, ayun, so, after nun, yung sumunod, kapag yung sa context ng Bible about pag-aaway, kapag hindi umeffect, nag-usap na kayo, nagkausap na kayo, pero walang nangyari, naghiwalay kayo ng galit pa rin ng isa't isa, then, yun, gawin nyo na yung next step, yung step number 2, magsama na kayo ng mediator. And then, pag hindi pa rin umeffect, ayun na, kailangan na siyang, kasi hindi nakikinig, even sa payo ng mga leaders. Ayun po. So, with that, doon po tayo magtatapos, yung paalala po sa atin na, Yan. Yung paalala, hindi ko na nailagay sa slides eh. Yung paalala po sa atin, let us, ang conflicts, arguments, balikan po natin yung paalala natin ng una. Ayan. Tandaan po natin na ang conflicts, confrontations, or rebukes, kung maranasan man natin yan, or nararanasan man natin yan, let's turn it into positive. Gawin nating daan yun para tayo ay matuto. Ano po ba yung matututunan natin mula sa mga nangyari, mula sa narinig ko, mula dun sa kasama ko? So let us improve. At the same time, dun sa mahirap na pangyayaring yon, hindi kasi ito madali eh. Hindi to good experience. Mula dito sa bad experience na to, magamit yan ng Lord para tumaas pa yung level ng faith natin. Hindi yung bumaba, kumbaga hindi tayo, may hirap talaga, pero let us always remember na yung mga challenges na ganito ay paraan din para tayo ay mag-grow, para rin tayo ay matuto. Right? Pero may narinig rin akong pastor sabi, the best way to learn, kasi 'di ba yung iba natututo based on experience, 'di ba? Kaya sila natutong kasi na-experience nila. Pero ang mas maganda daw, natututo daw tayo kapag nakikita na lang natin, naoobserbahan natin mula sa iba. Natututo tayo mula sa experience ng iba. Yung tipong hindi na natin kailangang maranasan yung pait at yung sakit. Ayan, so with that po tayo po ay mag-end sa prayer. Lord, salamat po sa paalala niyo po sa amin ngayong gabi. Tulungan niyo po kami, Lord, to change our hearts. Lalo na sa mga times na kami po ay nasasaktan mula sa mga rebukes na nakukuha po namin, mula sa mga feedbacks, mula sa masasakit na pangyayari sa buhay po namin. Panginoon, tulungan niyo po kaming mag-humble down. Tulungan niyo po kaming ipagkatiwala po sa inyo anuman po yung nararamdaman po naming sakit. Ano po yung nararamdaman naming hinagpis, puot, galit. Panginoon, hindi pagpapatawad, Lord, itaas po namin yun sa'yo. At tulungan nyo rin po kami, Lord, na kung kami, kailangan po naming mang-rebuke, kung kailangan po naming magsalita, kung kailangan po namin, Lord, magligtas, Panginoon, ng mga kasama po namin. Help us to do it
lovingly, Lord. Help us to do it, Lord, kung paano mo po kami kinorek din po. Minahal niyo po kami kahit kami makasalanan. Kaya tulungan niyo rin po kami na mahalin din po namin yung kapwa po namin, Panginoon, with all that kind of love, Lord. Kaya salamat po, Panginoon. Patuloy na samahan niyo po kami as we change our hearts po and to become more like you. Kaya salamat po in Jesus' name. Amen.